Speaker, konti lang, few statements, sir. Sir, konti lang. Sir, good morning, sir. Magandang umaga. Yes, sir. Nagpapasalamat ako sa ICI sa invitasyon. Tama na. I am ready to give my personal knowledge on the budget process. Okay. And while not a member of the bicameral conference committee, yes, sir. I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help anyway to speed up the resolution of the fact-finding and investigation of the ICI. Sir, yung si Representative ko, sir, what do you want him to do? Si Representative ko, sir. Okay, sir. King ina naman, buhay pa pala to. Kala ko kasi nasama na to sa nadaganan dun sa paglindol sa Cebu. Anak lang kamate. So kita nyo yun mga kuis, mga gayas, niluloko tayo ng gobyerno na to. Harap-harapan. Ha? Planado nila yan eh. Ha? Planado nila yan. Una, papalabasin muna nila si Saldico. Ha? Kasi kailangan nilang magpakitang tao. Kasi alam nila galit na galit yung tao na kailangan mayroong mananagot dito. Pinaalis muna nila si Saldico. At itong si Martin Romualdez nagmukhang hero. Palakpakan. Pero wag ka. Humingi ng protection o isang witness yung mga diskaya. Anong ginawa ni Boyeng Remulla? Kailangan mo na magsauli para maging isang witness o sa isang witness protection program. Pero ito, ano bang hiningi nito? Wala naman tong sinauli. Tinanggap agad. Kakaiba talaga itong administrasyon ni Marcos na ito, guys. I'm swear, wala pong makukulong na malaki o malalaking isda o mataas na rank sa gobyerno hanggat andito pa itong administrasyon na ito. I'm swear. Makukulong lang namang mga yan kung mapapalitan ang administrasyon. At yan yung ayaw nila mangyari, mga koys. Bakit? Ayaw nilang maupo yung hindi nila kasamahan sa kanilang grupo. Especially yung mga Duterte. Bakit? Kasi ang unang hahantingin, yung mga yan. Dahil sa illegal na pagpapadala kay Tatay Digong sa dahik. Pangalawa, ipapakulong talaga ng mga ni Sara Duterte kung sakaling siya yung mananalo sa 2028. Yung mga sangkot ng mga animal na buaya na yan dyan sa Kongreso, himas rehas talaga yan. Yan yung kinatatakutan nila na mananalo si Sara Duterte sa darating na eleksyon. Kaya gagawin nila ang lahat-lahat ng mga illegal. Nakapwesto sa malalaking pwesto yung mga tauhan ni BBM at ni Romualdez. Kasi maniniwala ba kayong walang alam yung presidente natin dito, mga kois? Paano wala siyang alam? Siya mismo pumirma. Siya mismo pumirma sa lahat ng mga transaksyon o pondo sa darating na mga taon, mga kois. Tapos magpamangmaangan siya ngayon na wala siyang alam. Malalaman lang yan sa next administration. Bruin mo, rapa-rapa na tayong niluloko ng mga kawatan na to sa kaba ng gobyerno, mga kois, mga gayas. Papayag ba tayo nito, mga kois, mga gayas? Kasi gagawin nila ang lahat-lahat para maproteksyonan yung mga tiwali, mga kasangga nila, kasamahan nila, nasangkot dito sa pagnanakaw ng bilyones, trilyones na pundo ng DPWH
or sa flood control mga kois, mga gayas. Ha? Pinoposisyon na nga nila yung mga tauhan nila, ha? Sa matataas, ha? Na ahensya ng ating gobyerno. Pero karma, may darating din ang karma. Siguro hindi pa ngayon, pero talagang darating iyan mga kois. Believe me. Ha? Kahit sa ano pang pagkukubli nila sa kanilang mga pangalan, sa kanilang mga kasamahan o tauhan, para lamang hindi masangkot sa napakalaking iskandalo, anomalya dyan sa flood control. Talagang walang usok na hindi lalabas. Antay lang po natin yan. Darating din yan. Ha? Tingnan nyo naman, yung mga matataas na ahensya sa gobyerno. DILG, ay ombudsman. Ayan na, nakapwesto na yung mga remolya, mga kois, mga gayas. Mas pinoprotektahan pa ni Remolya, John Beck, yung bahay o si Tambi o si Romualdez. Noong narinig nila, nabalitaan nila na si Kiko Barzaga, si Kiko Barzaga ay lalahok sa rally noong linggo. Mas nauna pa siya doon. Palakpakan. Kita nyo itong mga galawang na ito, mga kois, mga gayas. Para lang tayong grade 1 na niluloko ng gobyernong ito, mga kois, mga gayas. Ano pa bang inahantay ng ating mga armed forces dyan? Mga list po natin dyan. Harap-harapan na tayong niluloko. Kinakawatan. Ng mga kawatan na ito. Tapos ngayon, parang nagmukhang hero pang mga animal na ito. Nagmukhang hero pa. Pero yung iba dyan hihingi ng protection program, nako, kailangan pang magbigay, ibalik. Tama naman po yon. Pero ayon kay Sir Marcolita, Senator Marcolita, wala naman sa batas para magiging isa kang star witness o mapasailalim ng protection program ay kailangan mong magbalik. Wala naman yon. Depende lang. Depende lang yon kung talagang may kredibilidad ka ba na magiging isang state witness o mapasilalim ng protection program ng ating gobyerno. Pero takot sila Bakit sila takot? Mga diskaya maraming alam Pinangalanan na nga kung sino yung sangkot, kung sino yung tumatanggap. Maraming mga galamay ng administrasyon na ito. Mula Congress hanggang Senado. Kita nyo, biglang natigil yung investigation sa Blue Ribbon Committee. Nako, pakana nila yan. Pakana nila yan kasi malapit na sana yung mahuhuli. Natutumbok na malapit na. Anong ginawa ni Soto at ni Ping Lacson? Kala talaga natin tong maasahan tong mga to. Anong ginawa nila? Biglang nagkagulo. Nagpalit-palitan ng chairman ng committee sa Blue Ribbon. Ngayon, nadili na. Tapos ayon pa kay Senator Dalo Bender, kung siya sakaling na magiging chairman ng komite ng Blue Ribbon Committee, hindi na niya ipagpatuloy yung usapin ng flood control. Wow, palakpakan. Ganon po sila. Ganon na po. Malalang sakit ng ating gobyerno ngayon. Malala sa lahat ng pinakamalalang sakit sa ating gobyerno ngayon. Nagtaki pa ng mga animal ang mga buhaya. Sinong kawawa? Tayo. Nagbabayad tayo ng tamang buhis. Mga OFW nagpapadala sa Pilipinas. Malaking kita, bilyon ang kita ng ating gobyerno. Napupunta lamang sa kanilang mga malita. Sa mga buhayang malalim ang bulsa. Apakawalang hiya talaga itong mga to.
napakawalang hiya. Bakit hindi pa sila dadaanan ng dilubyong earthquake na yan at natabunan yung mga buaya para lalabas yung maraming pira sa kanilang mga bahay-bahay? Ha? I think for sure planado ang lahat ng ito. Kasi alam nilang mabubuking na sila. Tingnan nyo naman yung sitwasyon. Yung pattern na kanilang ginagawa. Obvious naman. Hindi naman tayo mga tanga, mga Filipino. Hindi naman tayo tanga na para gagawin lang tayo ng mga buayang nakaupo sa administrasyon na ito. Grabe na yung ginagawa nilang panluloko. Nakakainis na nga minsan pag nanonood tayo sa news. Ay naku po. Especially yung mga ABS-CBN, yung napaka-bias na news. Ay naku po. Nakakainis. Paano ba naman hindi ka mainis? Yung mga totoong nangyari, hindi naman ipapalabas. Hindi ba palabas ang totoong nangyari? Gaya nung nangyari dyan sa rally nung September 21. Grabe talaga. Nakakawalang gana na rin no, na manood ng news. Dahil alam naman natin ay talagang gagawin nila ang lahat-lahat para pagtakpan ang sarili nilang anino. Pero isa lang talagang paraan ito. Pag mag-change administration, diyan na talaga mayroong makukulong. Sa tamang proseso. Oo, kasi habulin talagang mga yan. Hindi pwede, bilyones o trilyones. Billions ang pinag-usapan dito mga kois. Hindi million, billion ang pinag-usapan dito. Na napunta lamang sa ilang mga tao, especially yung sa mga matataas na rank dyan sa panggogobyerno natin. Doon lang napupunta yung mga perang pinagsikapan natin, yung mga buwis natin sa mga animal na yan. Grabe, sobra na po yung ginagawa nilang panluluko, pangangawat, pangakawatan sa kaba ng gobyerno. Kaya yun, number 1 nilang kinatatakutan na maupo ang ating Vice Presidente bilang magiging President this coming 2028. Dahil makukulong talaga ang mga animal na yan. Makukulong talaga yan. I'm swear, promise. Gagawin man nila ang lahat pero yung kasamaan, ngayon, nakalusot kayo pero may Diyos na lagi nakatingin sa atin. Himas, rihas din kayong mga animal kayo. Pakikomento po ng mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. So for now, I'm gone. God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like